Ialay mo sa Diyos na siyang nagmamahal sa'yo. Ialay mo sa Kanya. Good morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap namang malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Dulot ng salita mo, nagbibigay buhay. Kasarap namang malaman, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa'yo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus. Kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one.
morning, Jesus. Good morning, Jesus. Good morning, good morning. Walang kulang sa buhay ko pagkat si Kristo'y nananahan dito. Walang kulang sa buhay ko pagkat si Kristo'y nananahan dito. Ikaw at ako, sila at kami, walang kulang pagkat si Kristo'y nananahan dito. Walang kulang sa buhay ko pagkat si Kristo'y nananahan dito. Walang kulang sa buhay ko pagkat si Kristo'y nananahan dito. Ikaw at ako, sila at kami, walang kulang pagkat si Kristo'y nananahan dito. Ikaw at ako, sila at kami, walang kulang pagkat si Kristo'y nananahan dito. Ikaw at ako, sila at kami, walang kulang pagkat si Kristo'y nananahan dito. Pagkat si Kristo'y nananahan dito. Pagkat si Kristo'y nananahan dito. Good morning, Jesus! Magandang umaga, mga kapatid. Sabado na naman po at isang buong linggo na naman po tayong iningatan ng Diyos at pinrovide ng lahat ng pangangailangan. Kaya po sa araw na ito, sama-sama po tayong magpasalamat sa Panginoon. Tayo po'y mananalangin muna. Lord, maraming salamat po for the whole week, Lord, na ginabayan mo po kami at iningatan. Maraming salamat po dahil kahit kailan hindi mo po kami pinababayaan. Thank you, Lord, for another day na binigay niyo po sa amin to have fellowship with you again, Lord, at sa mga kapatiran po namin na nasa kanya-kanyang bahay. Kayo po, Lord, ang aming inaasahan na gagabay sa amin, sa aming gawain, sa araw na ito, Lord. Be with us, Lord, at kayo po ang mag-guide sa amin at put everything in order, Lord. At ang dalangin po namin na lahat ng mga salita na magmumula po sa lahat ng mga tao na gagamitin mo sa araw na ito ay magsilbi pong pagpapala at mga guidelines, Lord, sa aming mga nakikinig lahat. Mangusap po kayo sa amin, Lord. Lahat po kami ay makikinig sa umagang ito. Thank you again, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. Good morning ulit, mga kapatid. Ngayon po, kasama ko sa umagang ito ang ating kapatid na si Sister Venus para po sa ating VOTD. Okay, Sister Venus, bati ka muna. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Good morning, Jesus. Good morning po, mga brothers and sisters. Thank you, Lord. Para po sa ating verse of the day, ito po ay hango sa Philippians 2, verse 1 and 2, NIV version po. If you have any encouragement from being humble with Christ, if any comfort from His love, if any fellowship with the Spirit, if any tenderness and compassion. Verse 2, then make my joy complete by being like-minded,
having the same mind, the same love, one mind, and one purpose. Thank you, Lord, sa Word of God na to. Ito po ay, alam po naman natin, ang Philippians po, ito po ay prison's epistle na naisulat po ni San Pablo nung siyang po ay nasa kulungan. Ito po, pinakikita po rito sa Philippians 2, sabi nga po dito na ang nais po ng ating Panginoon at ni San Pablo po na magkaroon ng buhay na nakaugnay sa ating Panginoon. Alam naman po natin mga kapatid, ang Philippians Church, very strong church. Sabi nga po full of wisdom, full of vision, and sabi nga po, ito po ay puno-puno po ng mga plano na magaganda. Sabi po rito, si St. Paul po, ang nais niya po ay bigyan, manatili ang protection itself against disunity and division. Sa chapter 2 po na ito po step po na sabi nga po, the step to unity, pagkakaisa. Pag sinabi pong full of, strong ang church, sabi nga po, di ba, ito po ay may pagkakaisa, merong may hangarin na laging makasunod sa kalooban ng ating Panginoon. Wala na po yung pagkakanya-kanya. Sabi, minsan po, as a tao, sabi nga many people, even a Christian, natitest po tayo rito mga kapatid. Natitest tayo, na sinasabi nga po rito, sometimes, inuuna po, palagyan natin ating sarili bago po ang iba. Si St. Paul po, lagi niya pong ang hangarin, mauna po ang kapwa bago po ang sarili. Katulad po ang halimbawa po na itong magandang halimbawa, wala pong iba kundi ang ating Panginoon. Siya po ang the best model na dapat pong tularan ng lahat ng mga Kristiyano. Habi po, ang pamumuhay po na merong pag-discord or so, yung merong pong pagtatalo, pag hindi magandang attitude, ito po ay hindi nalulugod yung ating Panginoon. Ang nais niya, ang buhay natin, laging nakaugnay sa awa at grasya ng ating Panginoon. At pinakikita po rito, sabi nga, ang pag-observe po natin, sometimes po as a Christian, ang quick tayo sa pag-observe sa sa kapwa. Pero pinahalimbawa po rito ng ating Panginoon, lagi meron tayong favorable na allowances para sa ating kapwa. Na hindi lamang nakatuon tayo sa mali ng ating kapwa, kundi lagi natin titingnan yung magandang ginawa ni Kristo sa buhay natin na nakaugnay sa Kanya. Habi, to love one another and to work together with one heart and one purpose. Let our manner of life be worthy of the gospel of Christ. Developing our character begin with God's word with us. Nagmumula po ito sa salita ng ating Panginoon na tinanggap po natin lahat. Meron po mga requirements to grow our spiritual life. Sabi po rito, kailangan po natin ng discipline, mga kapatid. Obedience, meron po tayong humility, humbleness sa ating puso, at meron din po tayo dapat kagalakan sa paglilingkod sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Ang last verse po, 2 Corinthians 13, verse 14. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. God bless. Thank you, Lord. May prayer meeting yata, Sister Venus Nagmamadali. Ayan. Hindi, diyan ka lang. Natutuwa ako sa lesson ni Sister Venus. Siya nga po pala, sabi daw nung ibang nanonood, ipakilala ko daw kung kaninong asawa. Opo. Siya po ay asawa ni Piolo Pascual. Ay, hindi pala. Siya po ay asawa ni Minister Dodi. Yan. Kamukha ni Minister Jeff. Thank you, Lord. Natutuwa ako sa lesson ni Sister Venus kasi basta eksakto talaga yung word niya. Kasi kahapon, napatunayan ko ito na saan camera tayo, direct? Ito, okay. Napatunayan ko kahapon na ang mga believers pala ay pwede lamang maging yung sinabi niyang one mind, yung one purpose, one goal,
pwede pala ang unity among believers if, ito ha, kung hinahayaan nila na ang kaisipan ng Diyos ang magdwell sa atin o sa kanila. Hanggat hindi natatransform ang isip at puso ng isang tao at ang kanilang inadapt na kaisipan ay kaisipan ng Diyos, hindi pala pwedeng magkaroon ng unity. Kaya pala sinabing one mind because we should all have the mind of Christ only. Kaya naging one mind. Hindi po yung mind ko, mind mo, mind niya pag-iisahin. Hindi yun ang ibig sabihin ng one mind. Ang sinasabi ritong one mind, we should all have the mind of Christ only. Doon lamang po pala ma-achieve yung unity. Kasi hanggat pinipilit natin na ang kaisipan natin ang i-adapt ng ibang tao para magkasundo tayo, i-adapt mo yung kaisipan ko, hindi pwede. Kasi tayo ay may kanya-kanyang gusto sa buhay. May kanya-kanyang prinsipyong pinangahawakan. So hanggat hindi iisa ang kaisipan natin, na ibig kong sabihin iisa, maging kaisipan ng Diyos ang isip ko, maging kaisipan ng Diyos ang kaisipan mo, dun lamang po tayo magkakaroon ng unity. Kasi wala nang kanya-kanyang kaisipan. Kaisipan na lang ng Diyos ang meron tayo. Kaya pala po, tuwan-tuwa ako dun sa ni Sister Venus. Thank you, Lord. Okay. Dahil natutuwa ako, matuwa din kayo para sa mga kapatiran natin na may birthday ngayon. Oo, asa na yung singers ko? Isang baksak nga dyan ng happy birthday, mga kapatid. Okay, today is your birthday, Brother Bong Francisco. Happy birthday, Bong! At kay Sister Mishi Bongon Medina. Anak ito ni Sister Temi Bongon. Alam mo, tuwing pumupunta ako sa umaga, nilalagay ko sa kaisipan ko na kailangan mababa ang pitch ko. Pero hindi nagwo-work. Hindi kaya? Hindi kaya? Okay. At si Sister Clarissa Naval Concepcion, birthday din ngayon. Sister Clarissa, happy birthday. At kay Ate Pia. Okay? Malalaman nyo mamaya kung bakit ate ko siya. Basta alam niya na yan. Ate Pia, happy birthday. Mamaya magla-love offering si Ate Pia. Malalaman niyo kung ba't naging ate ko siya. Okay? Alam na nila yan. Ate Pia ng Tumana Prayer Group. Alam mo na yan. Sino ka? Pero mamaya niyo malalaman kung bakit ate siya. At mamaya niyo rin malalaman kung ba't nawawala-wala ang microphone ko. Baka yung ano ba yan? Baterya? Yung kanta kanina, yung mga cellphone daw ninyo. Okay. Ito ay requested by Sister Josie Umayam. Walang kulang sa buhay ko. Ay, oo nga pala, nakakalimutan ko. Isang bagsak ng happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday sa inyong lahat. Ba't ba ako napapatingin doon? Siguro kasi may monitor dito dapat. Okay. Kanina po, Sister Josie Umayam, walang kulang sa buhay ko pagkat si Kristo'y nananahan dito. At Sister Venus, ikaw ang magbasa ng pangalawang request ng kanta. Number 2. Thank you, Lord. Para po sa ating pangalawang nag-request ng song, Dakila Ka sa Lahat ng Panahon. Galing po ito kay Sister Rosemary Sakdalan Enriquez from Singapore. Okay. Medyo nung isang araw pa yung binasa ni Sister Venus. Eto, Bes. Masyado siya kinakabahan eh. Okay. Ayan. Yan ang number 2, Benz. Thank you, Lord. Ito po ay request si Pastor Alex Kaabay, sino man ang may nais. Thank you. Nagulat yung sabi ng mga nung Voice for God. Wala kaming na-prepare na gano'n. Sorry.
Sino man ang may nais lumapit, sino man ang may nais lumapit sa Diyos, sa pagdurusa ay ialay mo ang lahat sa Kanya. Sino man ang may nais lumapit sa Diyos. Sino man ang may nais lumapit, sino man ang may nais lumapit sa Diyos, sa pagdurusay ialay mo ang lahat sa Kanya. Sino man ang may nais lumapit sa Diyos, ialay mo sa Kanya. Puso't kaluluwa'y ialay mo, ialay mo sa Diyos, na siyang nagmamahal sa'yo. Ialay mo sa Kanya. Puso't kaluluwa'y ialay mo, ialay mo sa Diyos, na siyang nagmamahal sa'yo. Sino man ang may nais lumapit, sino man ang may nais lumapit sa Diyos, sa pagdurusay ialay mo ang lahat sa Kanya. Sino man ang may nais lumapit sa Diyos. O diba, kanina naiinitan ako, ngayon giniginaw na ako. Dahil sa boses ng Voice for God. O buti, bukas may bagong grupo, abangan nyo. Buti pa si Sister Rita. Sabi niya, mas gusto niyang malakas ang boses ko. Sister Rita lang yun. Ano, Beb? DSWG. Oo. Department of Seniors. Hindi? Okay. Surprise daw po kung matitiis ni Pastor na hindi sumigaw dyan sa gilid hanggang mamaya. Surprise siya hanggang bukas. Pero pag di po niya natiis hanggang mamaya, surprise. Soup and rice na lang siya. Surprise. Okay. Magandang umaga. Aba, si Sister Nuki, oh. Nuki del Rosario. Oh, good morning, Sister Nuki. Long time no see, ano? Taga San Pablo. Pastor Ray, magandang umaga po sa inyo. At kay Don, Holly, and Siki, and Sister Trining. Si Sister Chris Milanyo. Si Dek. Hello, Dek. Ayan. Yung mga ano po, hindi ko masyadong nababate. Bukas na lang po, ah. Hello din kay Attorney Roy. Good morning, Brother Roy, and Tin, and Piero. Sa sobrang tagal na hindi nagkikita, binata na si Piero bago nagkita. Okay. At hello po sa lahat ng mga taga-Canada. Ba't nawawala tong mic ko, no?
Sa lahat po ng mga taga-Katandala, magandang umaga. Ayan. At prayer po para kay Kat. Nasa office na siya at napapaligiran ng may COVID ang Lyceum Alabang. Di bali po, Nay Clemen, kung napapaligiran ng may COVID ang Lyceum, si Kat naman ay napapaligiran ng proteksyon ng Diyos. Okay. Lahat tayo yan, mga kapatid, ha? Okay. Sige po. Ang susunod naman na request ay, Benz, gusto mo bang ikaw uli? Number 3. Special request yan. Special request po from Sister Ana Bartolome. Wala lang ibang mahal. At may special At request pa meron siya. po special request kay Brother JJ. Pinaglilihian po kasi ni Sister Ana si Brother JJ. Kaya si Brother JJ lang daw ang pwedeng kumanta ng request niya. Wala namang ibang mahal. Buksan man ang puso'y ikaw pa rin ang siyang laman. Hindi naman nagbabago. Suriin mang mabuti kung may pagbabalat kayo. Ikaw pa rin ang siyang mahal. Wala nang ibang paglalaanan nitong buhay. Mahal kita, Panginoon. Pag-ibig ko sa'yo, sa'yo lamang magpakailanman. Wala namang pangmahal. Buksan man ang puso'y ikaw pa rin ang siyang laman. Hindi naman nagbabago. Suriin mang mabuti kung may pagbabalat kayo. Ikaw pa rin ang siyang mahal. Wala nang ibang paglalaanan nitong buhay. Mahal kita, Panginoon. Pag-ibig ko sa'yo, sa'yo lamang magpakailanman. Mahal kita, Panginoon. Pag-ibig ko sa'yo, sa'yo lamang magpakailanman. Pag-ibig ko sa'yo, sa'yo lamang Parang para akong nakikinig nung yung mga song ni Sharon Cuneta na sikat nung mga mid-80s, so parang siya, anong tawag doon sa movie? Parang parang theme song ng mga Oo, parang ganun. Kayang abutin ng langit. Thank you, Lord. O ayan, dumami na yung nagsabi na magandang malakas ang boses ko.
Sige, lalakasan ko na para sa inyo, Sister Josie Nacional at kay Sister Nor Kalingasan. O, tatlo na kayo nila, Sister Rita. Ano po? Good morning ng Rem and Pastor Oying. Maulan daw na umaga ang mga nasa Baguio. Sana all. Sana dito din, no? Thank you, Lord. Sister Carmen Mahia, magandang umaga po. Si Sister Carmen na walang absent. Parang dalawa lagi yan na nauuna at walang absent everyday. Tapos panay din talaga ang comment. Si Brother Jess Evangelio, kahit inaantok siya, pagka ganyan ang mga kantahan. At kay Sister Carmen Mahia. Okay. Oo nga, Brother Jess, pwede nang pumunta. Baka naman, no? At magandang umaga po sa lahat ng Tagalaiya. Naka-tune in lahat ng Tagalaiya ngayon. Ang sabi ni Brother Dante, kahit naglalako ng isda, nakikinig dito sa ating programa. Kasi sila ang mag-share mamaya. Kaya naka-tune in sila. Okay. At good morning din kay Sister Joy Simulata na nasa barko pa sa Manila Bay. At alam ko, one of these days, makakababa na siya at makakauwi na ng Bulacan. Okay. Good morning sa inyong lahat mga kapatid. Ngayon naman po, para po sa ating last request. Ito po ay galing kay Sister Auring de las Alas. Sister Auring, yung bahay natin. O yung ating mission house sa Mendez, di ba? Almost 3 months na walang tao. Pagpunta niya doon sa kwarto sa taas, doon sa box, may ahas. Kasi walang tao. Oo. Tapos, wala daw siyang makuhang pamalo. Hanggang sa gumapang na daw sa pader, pumunta na sa kabilang bahay. Oo. Tapos, pag nakita niya yung mission house natin, parang abandonado. Ang tatangkad nung mga damo. Oo. Ayan. Sister Auring, wag ikaw ha. Wag na ikaw maglinis dyan. Kumuha na lang ng iba. Okay. Requested po niya ay walang hanggan. Walang hanggan, buhay ang, Sister Sally, walang hanggan, / buhay ang, / iyong inialay. Ano ba, are? At kagaya ni Sister Ana, may special request din siya kung sino ang kakanta. Ang pinakamalaking tao sa comfy. Tignan ninyo. Take it away. Walang hanggang pag-ibigan iyong ibinigay. Walang hanggang buhay ang iyong ibinigay. Walang hanggang sa'yo, Jesus, tanging ikaw ang buhay ko. Walang lakas na masambi, banal na pangalan mo. Walang puso di maakit ng iyong pagmamahal. Walang ilaw ang buhay ko kung mawawalay sa'yo,
Jesus, tanging ikaw ang buhay ko. Tanging dalangin, patnubayan mo ako. Ilapit ang puso kong ito sa iyo, banal mong kalooban ang susundin ko. Manatili lamang ako sa'yo. Walang lakas na masambi, banal na pangalan mo. Walang pusong di maakit ng iyong pagmamahal. Walang ilaw ang buhay ko kung mawawalay sa'yo. Jesus, tanging ikaw ang buhay ko. Jesus, tanging ikaw ang buhay ko. O, diba? Ibahin na natin ang career ni Minister Arnold simula ngayon. Pag pinapakanta lagi pala si Minister Arnold, no? Good morning kay Jebong, Bong, na nasa Thailand. Si Jen at si Hana Banana. Good morning sa inyo dyan, sa Thailand. Oo, kanta daw kayo, Bong, ha? Padala mo. Okay, ngayon po, malalaman nyo na kung bakit Ate Pia ang tawag ko kay Ate Pia na may birthday. At dahil po birthday niya, gusto po niyang magpasalamat sa Panginoon sa pamamagitan po ng isang awitin. Good morning, Jesus. I love you, Jesus. I'm a child Tignan ninyo. of the Most High God. Be born and empowered by His love. I believe that's my permanent motivation to duration. Jesus, our greatest reward, give and peace to God, greater Jesus' name. Amen. Acts 4:12. Sa silulang langit, may panggong bigay kunting pangalan Diyos. Nasa libutan. Acts 4:12. Buong puso ko ngayon dahil kaluluwa ko itataas ang pangangalan mo ngayon ang papakayan pa man iya hayag ko kabutihan mo, Jesus.
pag-ibig mo. Kailanman di ka nagkulang. Kailanman di mo pinabayaan. Buti mo, Jesus, kilain ka, pupurihin kita, aking Panginoon. Purihin kita ng buong puso ko. Ngayon lakas at kaluluwa ko. Itataas ang ngarangal mo. Ngayon at papagkailan pa man. Iyayag ko kabutihan mo, Jesus. Iyayag ko pag-ibig mo, kailanman di ka nagkulang. Kailanman di mo pinabayaan. Buti mo, Jesus, kilain ka, pupurihin kita. Kailanman di ka nagkulang. Kailanman di mo pinabayaan. Buti mo, Jesus, kilain ka, pupurihin kita, aking Panginoon. The Lord is good to those who depend only to those who search for Him. Lamentation 3:25. Good morning, Jesus. I love you, Jesus. Thank you, Jesus. Purihin ng Diyos. Mga kapatid, yan po ang apo ni Sister Junit ng Tumana Prayer Group. At ang Tumana Prayer Group po ay nagkaroon ng gawain din sa Zambales. At napakaganda po ng gawain sa Zambales at nagkaroon din ng gawain sa San Mateo. So, nagpapasalamat tayo sa Panginoon kahit bata, kabisado at marunong tsumempo. Ang usapin dyan, mga kapatid, hindi naman talaga nung anointing umaabot sa trono ng Diyos. Kaya kahit sino pwedeng magpuri sa ating Panginoon. Kaya yan po kaya pala tawag ni Sister Ria, Ate Pia. Tama nga, Ate Pia. Kala ko iniisip ko yung anak ni Badal Larry o nung anak ko. Kasi tawag ko sa anak ko, Ate Pia. Yung pala yung apo ni Sister. Nakakasama namin sa sa prayer meeting sa doon sa kila Brother Louis. Oo. Sa may, kalimutan ko yung sa may Santa Lucia malapit nung manpower din. Okay. So, ngayon, Pelis, yan, nakakasama yung batang yan. Matatas talaga, merong wisdom niyang galing sa Panginoon. So, purihin ng Diyos. Good morning, Jesus. Good morning, Comfy family. Good morning din sa kapatid ko sa Germany. Biglang nagulat ako may PIN number akong dumating The Lord. PIN number o reference number.
Kaya magtatides ka. So the Lord has provided talagang si Lord 1159 eh. Kasi nung ating mga bills nung Meralco, tubig, napakabait ng ating Panginoon. Kaya sa mga taga-Laiya Lord, mga taga-Laiya, Brother Dante, Palomo, Nanay Berhen, Sister Gorin, Sister Beatrice, at ng mga tiga Malaya, good morning sa inyo lahat. Si Sister Kipot, si Sister Beth or Nilia. Beth. Yan. Tsaka nung mga gawain natin sa site, si Christy, si Sister Christy. Brother Andy, ikaw naman. Thank you, Lord. Good morning, Jesus! Mga kapatid sa Panginoon, sa buong mundo po, sa buong Pilipinas, bumabati po kami ng good morning. At kung andyan man po ay gabi, good evening po and good afternoon sa iba. Purihin po ang ating Diyos at lalo tigit po ang ating mga kapatiran sa Laiya, no? San Juan, Batangas. Yan po yung aking hometown. At maya-maya po yung makakasama natin ang ating mga kapatiran na magpapatotoo sa kabutihan ng ating Panginoon. Thank you, Lord. So, let's pray first. Panginoong Jesucristo, salamat po na kami po'y patuloy niyong ginagabayan. Sa pagkakataong ito, ang aming pong panalangin ay makarating ang inyong mensahe sa lahat ng dako sa daigdig at maging inspirasyon din po sa pagsunod at paglilingkod sa inyo. Gamitin niyo po kami mightily, O Lord. Thank you for the wisdom, the presence of mind, and thank you also for the anointing, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. Bago po tayo magpatuloy, papakita po namin sa inyo yung video ng ating worship center sa Laiya, before and present. Pagkatapos po, papakita rin namin ng mga ilang video ng mga kapatid dati sa Laiya at meron pong mga mag-share. Hayaan po natin mapanood sa ito. Unang-una yung worship center natin before. Thank you, Lord. Purihin ang ating Diyos. Habang piniplay po yung ating slides about ating mission house sa Laiya, San Juan, Batangas. Formerly, ito po ay Bataan Outreach, mga kapatid. Po. Brother Andy, Minister Andy, kailan ba nagsimula ang Bataan Outreach? Kasi nung dumating ako doon, bata ka pa nandun na kami, 1985, pero kailan ba nagsimula yan? Opo, natatandaan ko po yan. Ang San Juan Outreach po, no, or Bataan Outreach, ay na-open noong October 5, 1982. Ayan po. Ayan po yung ating worship center sa Laiya. Yan pong oldest. Oldest po yan. Yan. Yan po yung nung parang NHA doon yan Pare-pareho ng bahay po doon sa lugar na yan Ayan, sa site po yan, mga kapatid. Ayan. Yan yung unang bahay na nabili natin. 80 square meter yan, Nasa 108 108? square meter. Ayan po yung nung unang renovation. Ay, nag-renovate. Ayan na po yan. Ayan. Ayan. Ayun po yung... Ayan. Sige lang po. Ayan po yung pinaka-latest na. Praise the Lord. Ayan na po Ayan. ang pinakang present. At yun pong latest natin na, na Thank mission you. house sa Alam po ninyo, Laiya. yung bahay natin dyan sa Laiya, pag pumunta po kayo sa site, kasi halos ang bahay doon pare-parehas. Pero pag pumunta po kayo sa worship center natin, yung itsura sa labas, nakaka-bless. Angat na angat ng ating bahay. Blessed na blessed ng ating mission house doon sa Laiya. At meron pang mga, mga pictures na iba. Yan po yung mga members dyan. Ilan ba ang prayer meeting, Brother Andy, sa Minister Andy sa Laiya? At present po, mga kapatid, mayroon tayong 8 prayer meetings at saka po isang fellowship. So, Kipot, Bagong Sikat, Baluarte, Malaya 1 and 2, Hulo, Site, Ikarbang, doon pa sa asawa ni Sister, ni Brother Palomo. Ano bang lugar yon? Kila Marulas. Sister. Ayun, Marulas. So, at may mga Bible studies po tayo at fellowship doon, mga kapatid. Ilan taon na ang Laiya Outreach? Ang ngayon po ay magsa-celebrate sila ng 38 years. Wow. Kung ang compi po natin di sa main ay 39, going 39. Kasi po ang glory to God, ang San Juan Outreach po or ang Laiya Outreach ay isa sa pioneering outreaches ng ating community compi.
Ang tatandaan ko po, nauna ang Calo, Batulao, and then San Juan na po ang sumunod. Okay. At salamat sa Panginoon. May naalala nga po tayo kung yung mga kapatiran natin, mga co-workers po na-attend po sa, or na-assign sa LEA, ay makita po natin yung pagpapalang ginawa ni Lord sa San Juan Outreach. Okay. Ito po mga kapatid, pakinggan po natin yung mga nagbahagi natin mga kapatid. Yan si Sister Guring, nung una po, Sister Berhenes. Pero ang unang coordinator po ng San Juan, si Brother Marino de Hoya. Kinuha na po siya ng Panginoon. Si Sister Berhenes siya ang, Overall coordinator. si Sister Guring siya Sa ang, ngayon po, ang assistant po ay Sister Guring yan, de si Nanay Castro. Berhenes po yan mga kapatid. Ayan. Thank you, Lord. Pakinggan po natin ng ating mga kapatid na mag-share. Yung kanilang mga sharing. Yan, si Brother Palomo, si Sister Jerlyn, si Nanay Berhenes. Nung katabi ni Brother Palomo sa kanan, si Sister Jovelyn at si Sister manugang ni Sister ano yan, ni Sister asawa ni Brother Helen. Pam. Brother Pam, yan mga apo. Sige, Brother Palomo, pasok! Okay, good morning Jesus. Good morning Comfy Family. Kumusta po kayo dyan? Kita kay Hana. Ako po nagpupurit nagpapasalamat kay Lord sa kanyang kabutihan na sa kabila po nung naging sitwasyon natin ng pandemic ay talagang ipinakita po niya sa lalo tigit po sa pamilya po namin ng kanyang pagpapala na walang hanggan talaga. Pinagpapasalamat ko kay Lord yung pagka-lockdown na yon, talagang isang napakalaking blessing. Unang-una po kay Jerlyn, doon sa aking kapatid, kung hindi nag-lockdown, hindi magagawa ang kanyang bahay. Then, ito po, awat grasya ni Lord, kahit hindi po kumita nung summer sa pagbabangka, bigla naman po may dumating na maraming isda. Kaya, thank you Lord, napakalaking blessing po sa amin noon. Ngayon po yung bahay ko ibak na sa pinagagawa. Talagang, sabi ko nga, sobrang blessed po ng pamilya namin. Lahat po ng angka ng Nanay Berhenes, talagang napaka po ng blessing. Lalo tigit po sa spiritual. Kasi nga po na kahit po hindi po nakakatid ng fellowship every Sunday, nagkaroon man po ng sa social media yung live streaming, kaya napaka pong pagpapala. Minsan nga kahit may ginagawa ko, titigil lang ako para daharap talaga ako sa cellphone para kita ko rin yung mga kapatiran natin, mga ministro, mga pastors. Kaya thank you Lord po. Talagang napakalaking blessing po nung dumating sa amin sa kabila ng ano. Dahil umpisa pa man po nung magkaroon ng lockdown, talagang hindi man lamang po ako nagkaroon ng pagreklamo sa aking puso na yung iba narinig kong kainamang pagmumurmur dahil sa lockdown. Hindi naman po namin naramdaman yung lockdown eh. Karamihan nga po nagtabaan pa, kaya talagang yung pong pagpapala ni Lord ay walang hanggan. At saka sabi nga po, pagpapalain ka ni Lord, hindi mo pa hinihingi, ibinibigay na. Kaya sabi ko nga yung verse po, yung life verse ko po sa yung sa Kawikaan 11 verse 24, alam na ang taong mapagbigay ilalong yumayaman. Sabi nga ni Pastor, hanggang doon na lang, wala nang kasunod. At talagang buhay na buhay po yun. Dahil nung pong natanggap naman ng pagpapala, marami din naman po mga kapatiran, mga kahit yung ibang tao na dumaday po, nakakatanggap din naman po ng mga blessings. Kaya sobra-sobra po yung pagpapala na dumating. So, sa financial, sa spiritual, talagang nagkaroon kami ng banding. Lagi kami magkakasama dahil bawal maglalabas. Kaya, ganun din sa inay, sa Inay Ilen, talagang na-bless po siya. Talagang sabi nga nung kung kailan nag-lockdown, tsaka siya nakapamayad ng iba ng utang. Kaya, thank you Lord. Sobra po yung pagpapalang ibinigay niya sa buong pamilya po namin dito sa lugar namin. Talagang at saka pinagpapasalamat po namin kay Lord na lagi po tayong ligtas. Hindi po tayo nakuha ng virus na yun. Kaya sobrang galak po sa buong Comfy Family. Talagang nagpapasalamat po kami kay Lord. Glory to God. At talagang sa suporta sa mga panalangin po, talagang lagi kaming nakakasama sa pananalangin ninyo. Yung prayer group ng San Juan. Kaya nagpapasalamat po kami kay Lord at nakilala po namin si Lord sa pamamagitan ng Comfy. Talagang wala pong nasasayang pagka na kay Lord ka. Talagang pag ikaw nataniman ng salita ng Diyos, kahit naamin ko po sa sarili ko na hindi naman po full time na laging nakakasuporta sa gawain, nakakapag-attend lagi. Pero po yung
salitang tumanim po sa puso, talagang hindi na po mawawala yun. Talagang pag nasa puso mo na po si Lord, kahit saan ka makarating, daladala mo yun. At saka pag may salita ka ng Diyos, kahit ibang tao na kakaharap mo, iba po eh. Yung parang medyo kahit wala ka, medyo iba yung dating. Kaya thank you Lord po. At kumusta po kayong lahat dyan na sa buong Kumpi family, sa mga pastors, sa mga ministro, kay Brother Parin Jerry at saka kay Brother Andy. Kumusta po kayo sa mga kapatiran po namin, kina Brother Ariel Borja. Kayo po lahat, mga taga-Kumpi family, kayo na Pastor Alex sa mag-asawa po. Kumusta po kayo and God bless po sa ating lahat. Thank you, Lord. Nagpapasalamat po ako kay Lord. Talaga nga pong ang pagpapala ng Diyos ay tunay at laganap sa kanyang mga anak na sumusunod, nananatili sa ating Panginoon. At tunay nga po yung naganap na pandemic sa atin, talaga pong naging pagpapala sa aming pamilya at maraming tao po, Kristiyano ang pinagpala. At una nga po, yung pamilya po namin talagang super blessed po talaga. Yun nga po, sinabi ng aking anak, talaga pong totoo na ang salita ng Diyos ay naganap sa aming buhay, ang kanyang mga pangako. At, talaga nga po na walang imposible sa ating Panginoon kahit po anong sitwasyon ng buhay kapag tayo ay gustong i-bless ni Lord. Hindi natin kayang tigilan at hindi po mapapantayan ang kanyang kabutihan. Tunay nga po na pinatunayan ng Diyos, lalo na po sa pamilya namin, buong anak po ng inay, buong pamilyahan po namin. Tunay po na super blessed po ang tinadanas ng ating Panginoon. Kaya walang hanggan po doon ang aking papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Doon po ay talagang pinaalam ni Lord na walang imposible sa Kanya, ang lahat ay kaya niyang gawin. At manalig lamang tayo at manampalataya sa ating Panginoon. Wala pong imposible kahit po anong sitwasyon ng buhay natin. Kapag gusto niyang i-bless, i-bless po tayo ng ating Panginoon. Ano man po ang sitwasyon, manalig lamang po tayo, manampalataya na ang Diyos ay may magandang gagawin sa bawat isa sa atin. Kaya walang hanggan doon po yung papuri at pasasalamat po sa ating Panginoon. Na alam ko po na ang Diyos ay laging nasa mga anak niya na tapat, na sumusunod sa Kanya, anuman po ang nararanasan sa buhay. Patuloy tayo laging magpasalamat, magpuri sa Kanya, sa Kanyang kabutihan. Thank you Lord po at God bless us all po. Salita ng ating Diyos. At yan po yung mga tunay na pinagpapala at pagpapalain pa ng Panginoon. Ngayon po may isa pa pong meron po tayong isang kapatiran na mamaya po ay magpapasalamat. Bago po ang isa pa nating kapatiran, ang San Juan Outreach po or Laia Outreach, kung maalala po natin noong unang panahon, yan po yung isang outreach na hindi lang malayo, kundi napaka bako-bako, no? Very Tapos, talagang challenging yung gawain niya. Oo, tapos maalikabok noong unang panahon. Minister Andy, pag nandun ka sa lugar ng Laia, parang hindi mo kailangan ng pera. Lalo nung 90s, 87, 88, hanggang 90s kasi yung kali dyan from San Juan to Laia, mga 13 kilometers. Pagbaba mo, lakaran na yun, makapatid. Tapos pag sumasakay ka ng jeep, yung inakala ng buong katawan mo, may takip na kumot. Kaya napakaganda po ng gawain dyan. Naging part na malaking training ng mga worker ang San Juan Laia Outreach. Pakinggan po natin si Sister Goring. Mga kapatid, isa po siya sa magbabahagi din. Ayan. Si Sister Goring po, anong prayer meeting niya? Sa site po sila, mga kapatid. Yan na. Lahat po sa ating lahat, Comfy family. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon na sa pamamagitan po ng cellphone ay nagkakaroon po tayo ng ugnayan, ng komunikasyon, mga salita ng Diyos ay hindi po tayo nawawalaan sa araw-araw na buhay. Kaya lubos-lubos po ang aking pagpapasalamat sa Panginoon, una po sa kalakasan, sa biyaya at pagpapala, na hindi po nakahadlang ang mga nagdaang COVID na iyan sa aming buhay. Sa awa at grasya po ng Diyos ay nandyan po lagi siya sa aming pangangailangan. Bagaman po na maraming trabaho o hanap buhay ang natigil, pero andyan po ang Panginoon na hindi po kami pinawalaan ng araw-araw naming pangangailangan.
ang amin pong buhay na kahit po sabihin nagkaroon ng lockdown ay mas gumaan pa po ang aming blessing kaysa kung tutuusin po ay mas magaan pa po kaysa noong hindi pa po nalalockdown. Kaya po sabi ko kahit nakakahiya dahil kung may makakarinig po na maaring sila'y naapektuhan ay maaring sabihin ko pong ang sa amin po ay talagang hindi po namin naramdaman sa awat grasya ng Diyos. Unang-una po yung pagliligtas nila, pag-iingat nila sa amin. At ang ikalawa po yung blessing na kumbaga man po, hindi kasing dami ang tinatanggap noong walang COVID na iyan ay hindi po nawawalaan. Araw-araw po yung blessing ay nandyan. Dahil ako po ay hindi pa man po, bago po dumating ang ganitong panahon ay binigyan po niya ako, pinaghanda po niya ako ng grocery, naman pong araw-araw na siyang pinagkakakitaan. At binigyan din po niya ako ng mapapagtiwalaan na mapapagtinda kung sakaling mayroon akong maipadala sa aking pinagtitindahan palengke. At basta't ang lahat po ng pangangailangan ay inihanda ng Panginoon. At ang isa ko po pong ipagpapasalamat ay sa akin pong palagi ang panunood ng ating ginaganap na Good Morning Jesus. Ay doon ko po nakilala yung ating mga kapatid kung paano po sila napasok sa ating gawain ito, kung paano po at ano po ang mga kalagayan sa buhay. Kaya nakakatuwa po, nakaka-bless po na marinig natin ang lahat nating mga kapatid na nakaranas din ng problema at ngayon ay talagang iniahon din ng Diyos, binigyan din ng pagkakataon ng Diyos na mabago ang buhay. Kung sa atin pong iisipin at paninilay-nilayin ang lahat na ginagawa ng Diyos sa ating buhay, ay talagang mahal na mahal tayo ng Diyos. Wala pong hiniling na kung talagang kailangan matanggap ay hindi ibinigay. Maaring ang hindi lang po natatanggap ay yung hindi talagang kailangan tanggapin. Kaya salamat po sa Panginoon, sa pangunawa, sa lahat ng salita na ipinadadala niya. At patuloy na natututunan sa aming buhay po na kami po ay matatanda na. At ang tanging nga pong inaasahan namin ay ang pagpapala at grasya ng Diyos na sa araw-araw na buhay. At wala na nga pong kakayanang magtrabaho. Isa pa nga po yung hindi na nga po pinapayagan ng mga anak dahil nga po sa katandaan. Pero nandyan po ang Panginoon na walang sawa po niyang ibinibigay ang lakas at ang patnubay at gabay. At lalo na po yung blessing. Wala pong hanggan ang pasasalamat sa Diyos na kung wala po ang salita ng Diyos, sa mga panahong ito, maaring worried na. At yan po ay buhay ko noon. Na pagka wala nang ang isda, walang hanap buhay, ay talagang gabi pa'y iniisip na ang bukas. Pero napakabuti po ng Panginoon. Mula po nang ako po ay magdadala sa gawain ito. Wala na pong iniisip na walang gayon, walang ganito. At ako po ay isa sa masasabing galit na galit sa pera noong araw. Pero napakabuti po ng Panginoon. Inalis po sa akin lahat yon. At ang wala po ako laging ginagawa at kundi ang itawag, ipag-pray, nagpasalamat sa Panginoon sa gabi at patnubay sa lakas na araw-araw na nararanasan. At lagi ko pong hinihiling sa umaga, sa panalangin ko sa Panginoon, ang lakas, ang kalakasan po at ang karunungan, ang lagi niyang ipagkakaloob sa amin at sa buong pamilya namin. At nagpapasalamat din po ako sa Diyos na kami po ay may mga anak na nalagay pong ginagamit ng Panginoon para ko po kami ay laging masamahan, maalalayan sa aming katandaan at dalangin ko po sa Panginoon na kami ay lagi nilang bibigkisin sa ganitong gawain. Wag nila kaming pababayang magmawalay sa Kanya. At nakaka-bless naman po sa pangyayaring ito na nagkaroon tayo sa cellphone. At sa tagal na ito po na wari ko baka mga 3 buwan na, ay maaring kung wala po nito ay talagang mapakalaking kung sa halaman po ay tuyo na.
Pero nandyan po ang Panginoon, talagang may paraan siya para tayo ay makarinig ng mga salita niya na siya pong nagbibigay buhay at kalakasan sa araw-araw. Binigay po niya sa amin lahat ang paraan upang kami ay magkaroon ng pag-asa sa Kanya at talaga pong wala po kaming mahihiling pa. Hindi nga po pala ang pera ang pinakamahalaga. Dahil noong pong araw, malakas man po ang pagkita pero parang wala pa rin. At ang nakakagalak po ngayon sa kaunting kinikita ay talaga pong masayang masaya, walang problema, walang iniisip na utang na bukas ay walang ibabayad. Kaya thank you Lord, nakaranas po ng mga buhay na hindi pa po nararanasan noong tayo ay nung wala pa po sa gawain ito. Talagang wala pong hanggan ang pasasalamat at ang dalangin sa Diyos na nawa ay patnubayan ng buong pamilya na kami ay magkaisa at sa panalangin po Panginoon na huwag po niya kami hihintulutan na mawalay sa iyo Panginoon. Thank you Lord. Ng Diyos, mga kapatid, yan po si Sister Goring. Ang asawa niya po si Brother Piding. Tatay Piding, alam ko patuloy kayong pinalalakas ng ating Panginoon. At salamat din po nung kami naka-assign dyan. Every morning, pagdating ng Friday, Saturday ng morning, mga kapatid, sariwang isda ang nakapagbukas mo ng pintuan, sariwang isda ang nasa harap mo ng pintuan. Ang tatamis pag sariwang-sariwa pala. Tapos pagdating naman ng gabi, doon kami sa bahay ni Sister Goring, maghahapunan. Sariwa pa rin ng isda. Tsaka grabe yung mga tiga-ikarbang. All out sila sa pagtulong sa gawain ng Diyos sa mga pagsuporta sa manggagawa. Hindi ka matatakot pag pumunta ka sa Laiya. Kami nga ni Brother Palomo, Minister Andy, naranasan kong sumama sa laot, isda kami. Ayun, Mga isang oras din very kami nakahiga exciting sa bangka kasi hinulog ng lambat eh. Pag-ahon ng lambat, siguro nakakuha kami ng mga 10 kilo, minsan nakakakuha ng 5 kilo. Kaya maraming yung mga tigalaiya po, mga kapatid, napakasipag na mga yan. Pero alam nila yung priority nila. Alam nila kung ano yung mahalaga. Alam nila kung sino uunahin, mga kapatid. Pagdating kay Lord, di ba, Brother Andy? At Amen. sa inyo rin naman eh. So yun po, talagang lahat ng papuri ay sa ating Diyos. At yung pong ating mga kapatiran ay tunay na pinagpala na at pagpapalain pa ng ating Diyos. Ngayon po, babalikan natin yung mga sharings nila. No po, doon po kay Brother Palomo, sa family nila, sa angkan nila doon, hanggang po kay Sister Nanay Guring, atin pong tatalakayin. At ito po yung ating lesson for today. Doon, basahin ko po ang John 15 verse 7. Sa Tagalog po, mga kapatid, ang sinasabi po ay, kung nananatili kayo sa akin at ang salita ko'y nananatili sa inyo, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakalob ko ito sa inyo. Ayan. Thank you, Lord. Minister Andy, ba't ba nasabi ng ating Panginoong Hesus yan? Pero bago natin sagutin, di ba 38 years ng ang San Juan Laiya Outreach? So, napakahaba na ng panahon ng kanilang pananatili sa gawain ng Diyos. 38 years, mga kapatid, isa sa pioneering ng gawain sa Kompi. John 15:7. Bakit kaya nasabi ng Panginoon yun sa mga disipulo ng panahon yun? Kasi po, ito yung isang babala, paalaala, at ayaw ni Lord na nung kanya mga disipulo, malayo sa Kanya. Kasi doon sa verse 1 ng John 15, may nakalagay doon, sabi ni Lord, diniklar ni Jesus Christ, I am the true vine, and my Father is the gardener. Alam niyo, I am, medyo bigyan natin ng konti ng ng pagkapaliwanag. Kasi nung I am the true vine, isang katotohanan o isang paglalarawan ng katotohanan that Jesus Christ is the true vine. Kasi merong false vine. Pero mamaya, bibigay king meaning ng false vine at true vine. Pangalawa, pag sinabi niyang I am, patungkol ito sa kanyang pagka-Diyos. Kasi maraming binanggit sa Biblia, halos pag binasa nyo ang Bible, itong I am the true vine, 7 times siyang binanggit ito. So pag sinabing I am, patungkol sa kanyang pagka-Diyos, makikita natin sa John 8:58, tsaka sa Exodus 3 verse
14. I am who I am. Bago pa ipanganak si Abraham, ako ay ako na. Kaya pag sinabing I am, patungkol sa kanyang pagka-Diyos. Pag sinabing I am, isang paglalarawan ng katotohanan that Jesus Christ is the true vine. Dineclare ni Jesus Christ yan. Pero ang sabi rito, balik tayo, meron kasing false vine. Noong unang panahon, sa Old Testament, nung tinatawag na false vine, alam niyo kung sino? Ito yung mga people of Judah and people of Israel. Makikita po natin yan sa Isaiah 5 verse 1 to 3 and verse 7. Babasahin ko sandali kasi binanggit ni Jesus Christ, I am the true vine. Kasi merong false vine. Tingnan niyo yung ang ama ang tagapag-alaga. Sabi ng Isaiah 5 verse 1, mayroong ubasan sa aking sinta. Sa libis ng bundok na lupa'y mataba. Kaya ako ay aawit para sa kanya. Ito po, inalagaan Hinukay niya ang lupa at inalisan ng bato. Mga piling puno ng mabuting ubas ang kanyang itinanim dito. Sa gitna'y nagtayo siya ng isang bantayan at nagpahukay pa ng balong pisaan. Pagkatapos nito, naghintay siya na ang kanyang tanim ay magsipagbunga. Ngunit bakit ang kanyang napitas ay maasim ang lasa? Sa verse 3, kaya ngayon mga taga-Jerusalem at mga taga-Huda. Sa verse 7 na po ako. Ayan, verse 7. Ito po, nung pinapaabot kong false vine, ang ubasang ito ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ay walang iba kundi ang bayang Israel at ang bayan ng Huda, ang mga puno ng ubas na kanyang tinanim. Biro mo, inalagaan, nilinis, binantayan, espesyal. Tapos, nung bumunga, mapakla, maasim, ba't nagkaganon? Kaya declare ni Lord, I am the true vine, mga kapatid. Kasi, nung people of Israel, tumalikod sa Diyos. Nung people of Israel, nung Judah, unbelief, rebellion, rejection, nung wickedness, hindi tumitigil. Kaya sabi ni Jesus Christ, I am the true vine. Kaya pag na kay Lord tayo, ang tagapag-alaga natin, walang iba kundi ang ating Ama sa langit. Can we say amen, mga kapatid, ha? Pag Amen, na kay amen. Jesus Christ tayo ang tagapag-alaga, ang ating Ama Lord. sa langit. Brother Andy, Opo. anong masasabi natin doon sa John 15:7? If you remain in me, and my words remain in you, ask anything you wish, and you shall have it. Praise the Lord. Mga kapatid, yun po, very popular, very common po ang John 15:7. Kahit mga bata, memorize ito mga kapatid. Napakahalaga po na salitang remain or yung the word abide. Kasi ang meaning po ng abide is to stay, or to remain somewhere. At makikita rin po natin mga kapatid, kapag po tayo ay nagre-remain, nagko-continue tayo, nagpapatuloy. At all honor and glory belongs to God. Ang San Juan Outreach po Yes. ay nagpapatuloy. Kasi po, ang dami na pong dinaan ng bagyo, unos ng San Juan Outreach. Nababatid ko po yun, mga kapatid. Alam niyo kung bakit, di ba? Nasambit ko po kanina sa inyo na yun nga po yung hometown ko. So, sabi mo ni Minister Jerry, di ba doon ka na lumaki? Ay, hanggang ngayon, medyo maliit pa rin naman. Pero at least po makita natin na yung pong istorya ng San Juan Outreach ay nasubaybayan ko. Kasi kung nagsimula po ang Bataan Outreach, yun po, ngayon ay Laya Outreach na ng 1982. 1984 po ako naging member doon. So, yung po mga workers, even Minister Jerry po, nakita ko na po sila noon. Yung mga workers po na na-assign doon, ay nakita ko na po nung ako po ay estudyante pa lang sa paaralan ni Brother Marino, yung uncle ko po kasi yun. So, purihin ang ating Diyos. Yung pong pananatili sa gawain ng ating Panginoon ay nagagampanan po ng ating mga kapatid. Kung kaya't nadodoon po ang mga, meron po akong isi-share na, yung po kasing 5 P's, 5 P's, no? Ang una pong letter P ay yung pong kanilang pagtanggap sa Panginoon. Sa kanila pong pagtanggap ay nagpatuloy ito hanggang ngayon, despite of everything.
At ang kanila pong pananampalataya, pangalawang P, ay patuloy pong pinapatatag. At tunay pong si Lord ang nagbibigay sa kanila ng kakayanan upang mapagtagumpayan ang lahat ng nangyayari sa buhay. And then yun nga po yung pananatili, no? Yung remaining, and of course, yung pong pagsunod. So yun po, nasasambit kanina ni Minister Jerry, yung pagsunod ng mga taga San Juan, wala nga ho akong masay. Hindi dahil sa mga kababayan ko. At lahat pong mga workers ma-assign doon, masasabi nila na yung pagsunod at pagtalima ng mga kapatid Alam mo, Minister natin Andy, is the ang best. totoo no? niyan, ang church ng Laia Outreach natin, para itong Macedonian Church. Kung titignan mo sila, hindi sila ganong mayaman. Opo. Pero pag tumanggap ng manggagawa, parang mga ibang outreach natin sa Compi outreach natin. Grabe, pag tumanggap sila ng manggagawa, halos minsan kakainin na lang nila. Minsan nga, talaga, nakaka-bless po. Kaya hindi lang sila parang Macedonian Church, Berean Church. Laging nag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya sa panatili, pinagpapala. Ano pa, brother, natin nakalagay Kaya yung dyan? pong panglima na letter P na isi-share ko sa inyo ay letter P, pagpapala. Ang pagpapala po ay patuloy na dumadaloy at dadaloy pa sa lahat ng mga mananampalataya sa buong mundo, most especially po ngayon ng ating mga kapatiran. Yung pong ngayon, yung San Juan, para din po sa aking pong pagkaalam, latest po na news ay ang San Juan po ay siya na po yung tourism zone of Batangas Province. No? So, by God's grace po, 5 years from now or 4 years from now ay magiging city ang San Juan. Alam mo, Batangas. Minister Andy, totoo yun eh. Pag ang isang lugar nadaanan ng salita ng Diyos, nabahagi na ng salita ng Diyos, nakarinig ng salita ng Diyos ang mga tao. Nabibless ang lugar. Ngayon po, pag pumunta kayo sa San Juan, sabi nga ni Minister Andy, parang tourist spot na siya ngayon. Amen, At amen. mula San Juan to Laia, ang ganda po ng kalye. Tapos, pag nakita niyo yung mga resort, doon sa mga sobra po sa ganda. Kaya totoo yung sinabi ng Panginoon siya yung tagapag-alaga. Noong mga namumunga, mga kapatid, ang ginagawa ng Panginoon, hindi niya pinuputol. Noong mga namumunga, ang ginagawa niya, nililinis niya upang lalong makapamunga. Kasi yung tagapag-alaga Kaya dapat tayo, we are the branches. Tayo mga tawag dito, sanga, nakakabit sa vine kay Puno. Jesus Christ. Ang mag-aalaga sa atin ng Ama sa langit. So, kinakailangan, lagi tayo nakakabit nakaugpong kay Jesus Christ because Jesus Christ is the true vine. Dadaluyan tayo ng dagta ng ating Panginoon. Kaya yung sharing ni Brother Minister Andy na 5 P's, grabe yun dahil sa pananatili, mga kapatid. Pero alam nyo, pag hindi na natili, sabi rito, pag namumunga, nililinis. Pag hindi namumunga, cut off, pinuputol. Kaya sinabihan ni Jesus Christ to mga disciple, if you remain in me and my words remain in you, ask for anything you wish and you shall have it. Ang maganda pa nito, Minister Andy, gusto ba nating maging makabuluhan, makulay, active, effective ang ating Christian life every day at hindi lamang yon. Gusto ba natin sagutin ang panalangin natin? Ano ang sabi? Opo, kasi sabi doon sa bandang huli, and you shall have it, no? So, ibig sabihin, answered prayer. Oo, mga Doon kapatid. po yung katugunan ng mga panalangin natin sa Panginoon. Kaya di po ba nakaka-inspired to serve and obey our Lord Jesus Christ? Kaya pag nanatili po sa Panginoon, nagiging makabuluhan ng buhay. Pag sinabing pananatili, sumusunod sa kalooban ng Diyos, hinahayaan ang Diyos na manguna sa buhay niya. To wait upon the Lord. Pag sinabing nananatili sa Panginoon, handa siyang kalimutan nung gusto niya. Nung sarili niya, willing palaging magpagamit sa Diyos. Make ourselves available at lahat, money, time, life, breath ng buhay niya, breath ng buhay niya, hininga niya, ibinigay niya na sa Panginoon. 100% dadalo yan. Pag nag-pray tayo, effective sa ating Panginoon. Lakas ang dating sa Diyos niyon. Kasi nga, nananatili. Ito mga tigasan, kung titignan natin,
Pag nagpunta po kayo din, pero ngayon, hindi kayo magdadalawang isip dumaan sa bahay ni Palomo. Pagdating na, Brother Palomo, mamaya sama ako. Tapos lulutuan kayo ng pusit na naglalangis na adobo. Boating. Grabe. Paring tita ni Arnold pa nagluto ng pusit. Nung namatay, gano'n si Brother Palomo, anghang na matamis na naglalangis-langis na pusit. Tapos, pag nakahuli kami ng malapad na isda, Kakagutom na yan, ang Minister katapat lang yun, sibuyas, kamatis, kalamansi. Ang tawag natin ito, pinangat. Ang Grabe. luto ng pusit na yon, adobong pusit yun, di ba? Oo. Masarap. Tsaka Brother Andy, pag nagpunta ako sa bahay niyo, sino yung kapatid mo? Si Ate Ida, yung eldest sister ko po, may prayer meeting sa bahay. Okay din po yung lugar nila, yung sa kapatid ng nanay, sa kapatid niya, mga kapatid. So, thank you, Lord. Napakabait ang Panginoon. Hindi babalik ang salita niya hanggat hindi nagaganap ang nilalayo nito. Mga kapatid, heaven and earth shall pass away, but my words will never pass away. Ang gagawin lang natin, stay, to stick, remain, abide, continue na sumunod sa Panginoon. Magiging epektibo ang ating mga panalangin. Sabi ni Jesus Christ, if you ask me for anything in my name, I will do it. Pero bago po matapos, kakanta lang po kami. Thank you, Lord. Isang awitin, mga kapatid. Ayan. Ito po yung lumang kanta rin. Okay lang ba, mga kapatid? Lumang kanta to. Si Brother Andy pong kakanta kasi yung boses niya po talaga kundi man ang dating. Kaya po ako bumeso sa kanina para magkaayos po kami sa tenga. Let's see. 1, 2, 3, 4. Ang buhay kong ito, sagana sa biyaya. Ang buhay kong ito'y puno ng pag-asa sa iyo, Panginoon. Ang buhay kong ito'y may awit, may laya, umibig, pagkat ikaw, Jesus, ang tangi kong mahal. Buhay kong ito'y sagana sa biyaya. Ang buhay kong ito'y puno ng pag-asa sa iyo, Panginoon. Ang buhay kong ito'y may awit, may layang umibig, pagkat ikaw, Jesus, ang tangi kong mahal. Tunay at wala kang kapantay, liwanag ng buhay, aking gabay araw-araw. At wala kang kapantay, liwanag ng buhay, aking gabay araw-araw. Buhay kong ito, sagana sa biyaya. Ang buhay kong ito, puno ng pag-asa sa iyo, Panginoon. Ang buhay may awit, may layang umibig, pagkat ikaw, Jesus, pagkat ikaw, Jesus, pagkat ikaw, Jesus,
tangi kong mahal, ang tangi kong mahal. Manalangin po tayo mga kapatid. God bless you po. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po sa insight, revelation. Salamat po sa paggamit nyo sa amin. Glory to God, Lord. Muli, sa aming pagtatapos, ang aming mga kapatiran sa all Comfy family, sa mga mahal namin sa buhay, at sa lahat ng tao, Panginoon, ilayo nyo po kami sa COVID, ingatan nyo po kami, protection po, maging maingat pong isa't isa, huwag po mag-relax, Panginoon, at alam po namin na kahit may COVID, kontrolado nyo pa rin ang lahat, magtitiwala pa rin po kami sa inyo, susunod pa rin po kami sa inyong lahat, Panginoon. Salamat po sa material, blessing, sa bahay, inumin, pagkain. Salamat po sa mga mahal namin sa buhay. Salamat po sa church namin, sa Comfy, na laging ginagabayan kami para mamuhay ng tama ayon sa inyong mga salita. Salamat sa leaders namin na laging nandyan na nagbabantay sa aming Panginoon. Salamat po. Alam po namin, Lord, kayo ang tunay na pastol, Panginoon. Marami po salamat. Muli, ang lahat ng papuri, luwalhati ay ibinabalik po namin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Thank you, Lord Thank po. you, Lord. God bless. God bless us all mga kapatid.